So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawasaban na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan ang the biggest groomer sa buong social media sa Pilipinas. The biggest manyakol na SK chairman ka pa naman. Grabe ka. The biggest ang batas ay hindi umeepekto sa kanya. No! Literal na nilagay ang panunungkulan sa ulo, hindi sa puso. Groomer Sebastian, palakpakan sa ulo ang putang inang yan. Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. You're welcome MG, dapat may porsyento ako dyan, gamit na gamit mo komen. Gamit na gamit mo komen. Teka lang, nagjajakol ka pa ba? Oo naman, bakit naman? Siyempre, pagka nalilibugan, magjajakol, ano ba naman tanong yan, boy? I will protect the children, motherfucker. Advocate ako ng pagjajabol kung wala kang trabaho. Magjabol ka kaysa makabuntis ka. I will protect the children. Napaka-bobo mong hayop ka. Si Groomer Sebastian ay isang content creator na merong 142,000 followers sa TikTok at 257,000 followers sa FB. Okay? Kilala ito bilang isang food vlogger at sangguniang kabataan chairman ng Barangay 201 Zone 18 District 2 sa lungsod ng Maynila. No, I can't believe this. Nag-upload ng isang video si Groomer kung saan itinatampok nito ang youngest vendor sa Quiapo. 13 years old daw ito ayon sa kanya. Tingnan nyo to, ang laki ng chicharon. Sarap niyan. Sana matikman nyo din. Kapag libog ka na, pisilin mo yung penis mo para hindi ka masyadong maglande. Putang ina, gusto mo ihiyang ko mata mo? Of course. Alam nyo na, mga kahombre ko. No, hindi siya direct. Ang tawag dito medyo gagamitan mo lang ng konti ng common sense. Green-minded talking to. Green-minded talks to. Kahit saan anggulo mo tingnan, ganun yan. Makikita natin sa mga anggulo pa lang ng camera. Lutang na lutang, pukin ng ina. It's very sad kasi galing mismo sa bunganga niya na 13 years old batang vendor. Ultimo nga ako ay hindi na rin makapaniwala na sa edad niya nga 13 anyos ay nagagawa niya na magnegosyo ng ganito para lang sa pag-aaral niya at para na rin sa pamilya. Tapos lumalabas, binabastos siya ng isang taong tulad nito sa harap ng kamera, sa harap ng daang libong mga taong nanunood. Kasi instead na ang naha-highlight ay yung kasipagan ni ate, dedikasyon ni ate, ang naha-highlight po dito mga kahombre ko, ang kamanyakan ng groomer na ito. Nahahalata ito ng mga viewers niya. Kasi you don't have to be super intelligent to understand na ganon ang stand niya sa sitwasyon na to. Look, sana all mga groomer na vlogger, it's clear. It's very clear sa mata ng publiko, mga kahombre ko. The way he vlogs, the way he choose those camera angles, it's very clear. The way na pinipili niya yung mga kabastusan, kababuyan na words na indirectly makikita mo na malaswa at baboy talagang labas na mga pinagsasabi ng tao na ito. I like your style, man. Let's admit it, puros madede lang vinivideo mo. Manyakis ka lang talaga, bossing. See, look. Naghanap pa kayo ng quality at napakasarap na overload pares na may unlimited pa na taba? Of course. Tumatanda kang paurong, typical men vlogger sa Pinas. Proud groomer and using women for views and clout. Legit yan.
Ito yan mga kahombre ko, no? Para sabihin ko sa inyo. Ano ba ang kahulugan ng groomer? Okay, para lang clear. The word groomer has two distinct meanings. One related to animal care and the other to child exploitation. In the context of animals, a groomer is someone who cleans and cares for animals, often by brushing, bathing, and trimming their fur hair. In the context of child safety, a groomer is someone who manipulates and builds trust with the child or minor in order to exploit them, often, alam niyo na. Kantuta. Papakantot ka rin sa akin, gago. Of course. Nakakalungkot mga kahombre ko. Sobrang nakakalungkot na parang maling vlogger yung sinusuportahan ng napakarami. And isa pa, ang pinaka nakakalungkot pa dito mga kahombre ko, nanalo ito bilang SK chairman. He is actually elected. Elected mga kahombre ko na SK chairman. Sangguniang kabataan. Ibig sabihin, ikaw ang nagre-representa sa sangguniang kabataan sa iyong barangay. I will protect the children, motherfucker. Sa zone mo, sa lugar mo. Tapos gento ang ipapakita mo sa social media. Tapos ikaw mismo ang head ng kabataan sa syudad mo. Ikaw mismo ang nagpapakita ng ganitong kabalbalan at kalaswaan. Yun ang fact of life. Yun ang katotohanan ng buhay. Paano na lang? Ikaw nga ang chairman ng mga kabataan eh. So, ibig sabihin, ikaw yung modelo. Ibig sabihin, sa barangay nyo, ikaw ang modelong bata? Is this for real, mga kahombre ko? Paano ka naging elected, tapos after ng eleksyon, gentong kabalbalan ang ginagawa mo? Hindi ka ba nahihiya sa malaking posisyon na hawak mo sa edad mo na yan? How can you do these things knowing na mali ito? Low-key grooming ito. Kahit kaninong mata mo ipakita, this is low-key grooming. Kabastusan, kababuyan, kalaswaan to. Putang ina mo, gago ka, baboy ka. At isa pa mga kahombre ko, sure ba kayo na pumayag yung kanyang binidyohan na 13 anyos, na videohan siya ng ganong kalaswang klase ng pananalita at content? Tandaan nyo, yung 13 anyos na yon was there to work. At ang tanong ko pa, groomer, alam ba yan ng pamilya niya na binidyo mo siya at ganito ang kinalabasan ng content mo? Na ganitong kalaswa ang kinalabasan ng content mo? Of course. Definitely hindi. Fuck! Alam mo ba na may habol sa iyo ang pamilya ng bata na ito? Alam mo ba na pasok to at pwede kang makasuhan sa sitwasyon na ito? Lalong-lalo na at ito ay menor de edad. Tandaan mga kahombre ko, kahit sa pagbi-video nyo sa isang menor de edad, no, na nire-record nyo sila. At once na yan lumabas sa social media na parang kalaswaan, katarantaduhan, kalokohan, automatically pwedeng mag-intervene dyan ang DSWD at makasuhan ka. Kasi tandaan, ang menor dito sa Pilipinas at sa buong mundo obviously ay nakikitang vulnerable people. Ibig sabihin, hindi nila alam kung ano ang tama at mali. You need to be careful sa ginagawa mo, man. This is crazy. We are fighting for the children, vulnerable children. Itong mga predatory action na to. Ayon din sa mga netizens, ay hindi naman yan ang totoong pinakabatang vendor sa Quiapo. Youngest daw ang may mga batang vendor nga dyan, may mai-content lang yawa. May isa ring content creator na meron 205,000 followers. Ang nag-comment sa nasabing video, dinilit na niya mga kahombre ko ang comment na ito. Halata mong tropa niya to, no? Isa pang baboy, malaswa din. This guy should be more accountable sa mga sinasabi niya. May bata ka pa namang kasama sa iyong profile picture. Maingay po ba pag kinakain yan? Hindi ako naniniwala na ito walang ibig sabihin. Pansinin nyo mga kahombre ko. The experience is unique. Paano to natotolerate sa social media? Hindi ko alam. This is just crazy. Harap-harapan to mga kahombre ko. Partida na, sangguniang kabataan chairman to ha. Although ibang tao na to mix, pero sinuportahan din to. 205,000 followers. Noong Setyembre 4,
2023, ay nagawang mag-post nito ng ukol sa kanyang pagtakbo sa posisyong SK chairman ng kanilang barangay. Good day! I just want to share this news to you. Unfortunately, hindi mo na makakapag-upload ng mga vlogs dahil ako'y tatakbo bilang SK chairman sa barangay namin. Ang dami kong pending drafts na ready to upload na pero hindi ko muna may upload dahil naglabas ng memo ang COMELEC tungkol sa campaign. At nakausap ko sila personally na maging sort of campaigning daw kapag nag-upload ako kahit food-related lang. So, makikita natin na talagang tumakbo siya, mga kahombre ko. And he is very much elected. Nakikita natin dito, noong October 30 naman ay nakuha nito ang posisyon na kanyang hinahangad at babalik na ito sa kanyang pag-upload sa social media. See? Hindi dapat kokoy. Dapat kolokoy ang pangalan mo. Putang ina mong kutong lupa ka. It's very sad. Paano nangyari na merong mga taong sumusuporta sa ganito? Tingnan nyo naman ang pinaggagawa nito ng kalokohan sa social media, mga kahombre ko. Kababuyan! Green-minded contents! Pukin ang ina mong tanga ka. Nananawagan ako sa mismong lokal na pamahalaan ng Maynila. I-check nyo to. Tingnan nyo kung worth it ba to na maging head ng sangguniang kabataan sa barangay nila. Hindi na magtataka, magbubura ng mga content yan pagkatapos nito. Dahil sa kahihiyan, maisalba lang ang kanyang posisyon. Is it too late now to say sorry? Is it too late now to say I'm sorry? Cause I'm missing more than just a nobody. Paano yan? Mali yung lyrics mo. That's science, bitch! Bilang isang ganap na SK chairman ay nagagawa rin itong tumulong tulad ng kanyang latest na pamamahagi ng school supplies at financial assistance, di ba? Marami ang hindi sumasang-ayon ngayon sa social media sa pagiging chairman nito. SK chairman! Pero siya ang nangunguna sumaway sa batas. Check mo yung video, Boss MG. Simpleng batas ng pagsuot ng tamang helmet hindi pa magawa. Plus kung bastusin ang mga kababaihan o mga bata, ganun-ganun na lang. Well, kahit sabihin pang double meaning lang yan, nakakabastos pa din. Lalo na nasa serbisyo siya ng gobyerno na dapat siya mismo maging sample sa mga kabataan. Ang sakit, di ba? Kung ikaw ay tatakbo o nanalo bilang somebody sa lokal na pamahalaan, dapat takot-takutan, Happy Halloween! Meron o wala lang naman ang pipiliin mo eh. Pamparami ng iyong candies. Nasa link down below. Alam mo yan sa sarili mo na doon na natatapos ang karir mo sa social media. You need to be stopped. Hindi yung yun pa mismo ang gagamitin mo upang magkaroon ka ng followers at sumikat ka sa social media. What is the point? What is the point, mga kahombre ko? Alam mo yan sa sarili mo na palpak. Hindi magiging okay ang ganyang galaw. But still, tinry mo and ayan ang nangyari sa'yo. Itong helmet na to, mga kahombre ko, this is actually illegal. Alam niyo yan, di ba? Full face. O kaya yung isang helmet na half. Pero hindi ito. Ito pambisikleta lang ata ito, mga kahombre ko. You are not safe here with this helmet. Most probably, nakachinelas lang siya. Yan, na nagdadrive. At sigurado, naka-shorts yan na nagdadrive ng motor niya. Di ba? Paano nangyari yon? Na etong tao na ito ay naging elected actually. It's not good. Hindi po ito maayos na pamantasan sa barangay nyo kung ganitong klase ang SK chairman nyo. SK chairman nakamote sa daan. Mayor, sana po pagkaupo nyo sa 30, linisin nyo muna ang mga nakaupo. Mukhang ginagamit na lang ang posisyon nila para maging exempted sa batas. Marami na ang mga taong buisit na buisit at galit na galit sa tao na ito. Mr. Sebastian, alam mo yung pagkapilyo mo won't ever be in good position sa iyong tinakbuhan na posisyon sa barangay mo. Alam mo kung bakit? Kasi dapat ikaw yung ginagaya. Kumbaga, ikaw yung nilulook up ng mga kabataan sa barangay nyo. And then what? Obviously, fina-follow ka rin ng mga yan. And ano ang ginagawa mo? Tinatarantado mo ang mga tao. Tinatarantado mo yung mga batang vendor sa Quiapo at binabastos din at the same time. Umayos-ayos ka, kadiri ka, gago. Tama yung netizen. Hindi siya kaaya-ayang double meaning.
It's just not good. It doesn't look good sa'yo. Dapat alam mo yan, tumakbo-takbo ka. So, dapat alam mo na hindi rin maganda kapag nagdo-double meaning, kabastusan, kung anong katarantaduan ginagawa mo sa social media. You should know this by now, man. Ano yan? Chairman ka, tas gagawa ka ng kabulastugan na ganyan? Hindi ba dapat yung oras mo binibigay mo sa iyong barangay? Tanong mo sa akin yan pag nakakita mo ako ng personal. Putang ina mo! Putang ina mo! Oh, binabayaran ka for what reason, man? O sino yung nagbayad sa'yo? Imaginein mo yon. Nagkaroon ka ng posisyon. Tapos sa mali mo naman ginagamit. Ito mga kahombre ko yung typical na mga politiko. Na sa umpisa pa lang, tarantado na. Kaya sa dulo, mas lalong nagiging tarantado. Kawawang mamamayang Pilipino. Stress lang ako dito sa Pinas. Tangina nyo! Wala. Good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.